Gusto mo bang maglagay ng mini driving lights sa iyong motorsiklo ngunit hindi sigurado kung ito ay legal at ang LTO ay hindi maglalabas ng violation ticket? May iba't ibang dahilan kung bakit tayo naglalagay ng mini driving lights, MDL o auxiliary lights sa ating mga motorsiklo. Ang ilan ay ginagawa ito para sa estilo at ang ilan ay ginagawa ito upang tulungan silang magmaneho sa gabi. Hindi naman kasi ganoon kaliwanag ang stock headlights, lalo na kapag umuulan. Kung interesado kang mag-install ng MDL, mahalagang malaman mo muna ang mga alituntunin ng LTO hinggil sa bagay na ito. Dapat mo munang malaman ang tamang ilaw, ang tamang kulay, kung saan ito ilalagay, at kung gaano karaming mga bombilya ang pinapayagan. Sa artikulong ito, lilinawin natin ang mga alituntunin ng LTO sa mga auxiliary lights o mini driving lights. At tatalakayin din ang paksa ng fog lamp. Ano ang mga mini driving lights? Ang mga mini driving lights ay maliliit na lamp na idinaragdag ng mga tao sa kanilang mga motorsiklo sa iba't ibang dahilan. Tumutulong ang mga ito na mapataas ang pag-iilaw at visibility ng mga motorsiklo, lalo na sa mga kondisyon ng mababang ilaw. Pinapaganda din nila ang estilo at pagiging natatangi ng mga motorsiklo. Ang mga lamp na ito ay nag-iiba sa laki, power output, at bilang ng mga LED na bombilya. Ang mga ito ay abot kaya, kapaki-pakinabang, at kaakit-akit. Iyon ang dahilan kung bakit pinipili ng maraming tao na i-install ang mga ito sa kanilang mga motorsiklo. Mga bentahe ng mini driving lights. Narito ang ilan sa mga benepisyo ng paggamit ng mga mini driving na ilaw sa isang motorsiklo. Visibility. Pinapahusay ng mga mini driving lights ang visibility ng motorsiklo na ginagawa itong mas kapansin-pansin sa ibang mga gumagamit ng kalsada. Ito ay maaaring maging partikular na mahalaga sa mga kondisyong mababa ang liwanag, gaya ng madaling araw o dapit hapon o kapag umuulan. Kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagpapahusay sa kakayahan ng rider na makita ang kalsada sa unahan, ang karagdagang pag-iilaw ng mga mini driving lights ay maaaring makapagpataas ng kaligtasan. Aesthetics. Nag-i-install din ang ilang rider ng mga mini driving na ilaw para sa aesthetic na layunin. Maaari mong i-customize ang mga ilaw na ito upang magdagdag ng personalized na ugnayan sa hitsura ng motorsiklo. Mga alituntunin ng LTO sa pag-install ng mini driving lights. Ang legalidad ng mga mini driving lights ay sinusuportahan ng dalawang LTO memo. Ang una ay ang Rules and Regulations Concerning Motorcycle Lights na inilabas noong Marso 15, 2016 na. Ang pangalawa ay ang LTO Memorandum Circular No. 2020 na inilabas noong Disyembre 20, 2022. Nakasaad sa mga memo na ito na ang mga mini driving light o auxiliary light ay legal, basta't sinusunod ng mga ito ang mga parameter na ito. Maaari kang magkaroon ng hanggang dalawa mini driving lights o auxiliary lights. Dapat mong i-wire ang mga ito nang nakapag-iisa at magkaroon ng hiwalay na mga switch para sa kanila. Dapat puti ang kulay ng auxiliary headlamp. Ang paggamit ng pula, orange, at iba pang mga kulay ay hindi pinapayagan. Dapat silang may install sa paraang hindi maabala ng mga vibrations o shocks. Kaya, hindi mo maaaring i-install ang mga ito sa anumang gumagalaw na bahagi ng iyong sasakyan, tulad ng mga shock absorbers. Hindi mo dapat paandarin ang mga ilaw sa maliwanag na kalye sa loob ng mga limitasyon ng lungsod, munisipalidad, o mga nayon na makapal ang populasyon. Kinakailangan mo ring patayin ang mga ito sa tuwing makakasalubong mo ang ibang sasakyan sa anumang pampublikong highway. Pinahihintulutan ang maximum na 6 na bombilya bawat auxiliary lamp at hindi dapat pagsamahin bilang isa o i-install o ilagay sa tabi-tabi bilang bar. Ang paglihis ng direksyon ng optic axis ay dapat na hindi bababa sa 20 cm pababa sa 10 metro pasulong. Ang panuntunang ito ay nangangahulugan na ang ilaw ay dapat tumuro ng sapat upang hindi mabulag ang ibang mga driver sa kalsada. Dapat mong i-install ang mga ilaw na hindi mas mataas kaysa sa mga manibela ng mga motorsiklo o scooter. Kaya, hindi pinapayagan ang pag-install ng mga ito sa ibabaw ng handlebar. Panghuli, ang auxiliary lamp o mini driving lights ay hindi maaaring gamitin bilang pamalit sa headlamp.
Nangangahulugan ito na kung mayroon kang busted headlamp o wala ka, hindi ka pinapayagang magmaneho ng sasakyan sa gabi kahit na gumamit ka ng mga mini driving lights. Paano ang mga fog lamp? Legal din sila, oo, legal sila ayon sa parehong mga memo na nakasaad sa itaas. Gayunpaman, dapat mong mahigpit na obserbahan ang mga sumusunod kung i-install o akma mo ang mga ito. Sa kaso ng mga motorsiklo, front fog lamp lamang ang pinapayagan ng LTO. Ang fog lamp ay maaaring sindihan lamang kapag may makapal na fog, malakas na ulan, o katulad ng mga kondisyon. Ang fog lamp ay dapat magkaroon ng sarili nitong switch, independyente sa headlight. Kung gusto mong pahusayin ang iyong visibility sa gabi, dapat ay mayroon kang pantulong na ilaw upang umakma sa iyong mga stock headlight. Maraming kalsada sa ating bansa ang mahinang ilaw, kaya ang pagkakaroon ng dagdag na ilaw ay makakatulong sa iyong makakita ng mas mahusay at makaiwas sa mga aksidente. Ngunit bago ka bumili at mag-install ng anumang aftermarket na ilaw, kailangan mong malaman ang mga alituntunin at legalidad ng LTO tungkol sa mga bahaging ito. Kung hindi, maaari kang mahuli at pagmultahin ng LTO dahil sa paglabag sa mga patakaran. Kailangan mo ring igalang ang ibang mga driver at huwag bulagin sila ng iyong mga ilaw. Kaya, tiyaking sinusunod mo ang mga memo at parameter ng LTO para sa pag-install at paggamit ng mga pantulong na ilaw. Sa ganitong paraan, masisiyahan ka sa mas ligtas at mas komportableng biyahe sa gabi.